Kapag nagising ka ngayong umaga, hindi ito aksidente. Isa itong paanyaya ng langit na muling magsimula. Sa katahimikan ng sandaling ito, may tinig na dumadaloy sa puso mo, tinig na hindi sumisigaw pero bumubulong ng pag-asa. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Awit 23:1. Sa gitna ng pagod, ng mga alalahanin at hamon, may lugar kang pwedeng takbuhan, ang presensya ng Diyos. Hindi mo kailangang malakas bago lumapit sa Kanya. Sa Kanya ka palalakasin. Sa Kanya ka muling titindig. Hindi mo kailangang maintindihan ang lahat ngayon. Ang kailangan mo lang ay bumukas ang puso mo, sapagkat may lakas na darating, may himala na paparating, panahon na para ihanda ang puso. Halika, magsimula tayo. May mga umaga na tila tahimik ang lahat pero sa espiritu may gumagalaw. Ramdam mo ba iyon? Parang may inaanyayahan ka, isang liwanag na dahan-dahang bumubukas sa harapan mo. Ito ang simula ng isang bagong araw at hindi ka nag-iisa. Sa bawat hakbang na gagawin mo ngayon, may direksyon na ibinubulong si Lord. Hindi mo kailangang manghula kung saan ka tutungo. May promesa ang Diyos para sa mga nagtitiwala sa Kanya. Ituturo ko sa iyo ang daang dapat mong lakaran. Ikaw ay papayuhan ko at ang aking mata ay sasa iyo. Awit 32:8. Ngayong umaga, hindi ka lang gigising. Gigising ka sa layunin. Gigising ka sa presensya ng Diyos. Hindi aksidente ang pakikinig mo ngayon. May gustong sabihin si Lord sa puso mo. Kaya huwag mo nang labanan. Buksan mo ang puso mo at hayaan mong ang salita ng Diyos ang unang bumalot sa iyo ngayon. Nais ng Diyos na palakasin ka, na bigyan ka ng kapayapaan, na ihanda ka sa lahat ng darating. Kapatid, panahon na para marinig mo ang tinig ng langit. Sumulat sa comments, Panginoon, gusto kitang marinig ngayon. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na. Ngayon ang araw ng pagtanggap. Sabayan mo ako ngayon sa isang panalangin magpapabago ng umaga mo. Pumikit ka muna. Malalim na paghinga. Ngayon, ilalapit natin ang puso natin sa presensya ng Diyos. Sa katahimikan ng sandali, habang ang mundo ay abala na, tayo ay lalapit sa Kanya. Tahimik ang paligid, pero ang langit ay gumagalaw. Hindi ka nag-iisa sa panalangin na ito. Sa oras na ito, milyon ang nananabik sa direksyon ng Diyos. Kasama ka doon, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa panibagong araw. Salamat sa panibagong pag-asa. Salamat sa panibagong pagkakataon na makalapit sa iyo, na marinig ka, na maramdaman ka. Hindi kami lalapit ngayon para lang humingi. Lalapit kami para makaniig ka, para mahawakan ka, para masabi sa iyo, narito ako Panginoon, gamitin mo ako, baguhin mo ako, palakasin mo ako. Panginoon, binubuksan namin ang aming puso ngayon. Ang bawat sulok ng puso namin na puno ng pagod, alinlangan, takot, kaba, lahat ng ito ay inilalapit namin sa iyong trono ng biyaya. Linisin mo kami, patawarin mo kami sa lahat ng aming pagkukulang. Hindi kami karapat-dapat, ngunit sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, may lakas kaming lumapit. Dalhin mo po kami sa lugar kung saan malinaw naming maririnig ang iyong tinig. Tulungan mo kaming manahimik sa loob. Ituro mo sa amin kung paanong maghintay, hindi sa takot, kundi sa tiwala. Dahil alam naming may plano ka, may direksyon ka, may kalooban ka, at iyon ang nais naming sundin. Ang umagang ito ay hindi lang simula ng isang araw, kundi simula ng panibagong pananampalataya, panibagong paglalakad kasama ka, panibagong kapayapaan. Panginoon, ang bawat hakbang namin ngayong araw, ikaw ang manguna. Kung saan mo kami gustong dalhin, doon kami sasama. Kung ano ang nais mong gawin, iyon ang aming tatahakin. Iligtas mo po kami sa lahat ng kapahamakan. Protektahan mo kami mula sa mga panganib na hindi namin nakikita. Palibutan mo kami ng iyong mga anghel. Ang bawat desisyon, ang bawat lakad, ang bawat salita na lalabas sa aming bibig, hayaan mong magsalamin ng liwanag mo. Dahil ikaw ang liwanag sa aming landas. Ikaw ang liwanag sa aming umaga.
Pinapanalangin namin ang aming mga pamilya. Bigyan mo sila ng kalakasan, bigyan mo sila ng kalusugan. Ang mga anak namin, ang aming mga magulang, ang aming mga asawa, kapatid, kaibigan, lahat sila ay inilalapit namin sa iyo. Panginoon, pagpalain mo sila, ipadama mo ang iyong presensya sa bawat isa. Ipadama mo na hindi mo sila nakakalimutan. At sa mga oras na kami nasasaktan, Panginoon, ikaw ang maging kagalingan namin. Sa oras na kami nalilito, ikaw ang aming gabay. Sa oras na kami nanghihina, ikaw ang aming kalakasan. Wala kaming ibang aasahan kundi ikaw lamang. Sa iyo lamang kami kumakapit, sa iyo lamang kami umaasa. Dahil ikaw ang Diyos na tapat, ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Panginoon, salamat sa pag-ibig mo. Isang pag-ibig na hindi mo binabawi kahit kami madalas lumilihis. Salamat dahil sa bawat pagkakamali namin, may biyaya ka pa rin. Salamat dahil kahit hindi namin alam ang bukas, hawak mo ito. At ngayon, sa panalangin naming ito, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang buong araw na ito. Maging ikaw ang gumalaw, maging ikaw ang mangusap, maging ikaw ang magturo. Nais naming simulan ang bawat araw na kasama ka. Hindi namin gusto na kami lamang ang masunod. Gusto namin na masunod ka. Gusto naming marinig ang tinig mo sa gitna ng ingay. Gusto naming matutong maghintay sa iyo, magtiwala sa iyo, lumakad kasama ka. Sapagkat sinabi mo sa iyong salita, ilapit ninyo ang inyong sarili sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Santiago 4:8. Hindi namin hahayaang lumipas ang araw na ito nang hindi mo na lumuluhod sa iyo, nang hindi mo na itinataas ang pangalan mo, nang hindi mo na kinikilala na ikaw ang aming Diyos at wala ng iba. Hindi namin hahayaan na ang araw na ito ay simulan sa sariling lakas. Gusto naming simulan ito sa panalangin, sa pagsamba, sa pananampalataya. Tulungan mo kaming paalalahanan ang sarili namin kung sino ka, Panginoon, na ikaw ang Diyos ng himala, na ikaw ang Diyos ng tagumpay, na ikaw ang Diyos ng sagot, na kahit hindi pa namin nakikita ang resulta, alam naming gumagalaw ka na. Dahil ikaw ay tapat noon, tapat ka pa rin ngayon, at tapat ka magpakailanman. Panginoon, sinasambit namin ang iyong pangalan. Sa araw na ito, sa umagang ito, itinataas namin ang pangalan mo. Dito magsisimula ang tagumpay. Dito magsisimula ang himala. Dito magsisimula ang pagbabagong matagal na naming idinadalangin. Hinihingi namin ito, hindi dahil karapat-dapat kami, kundi dahil sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Ngayong tapos na ang panalangin na ito, hayaan mong manatili sa puso mo ang kapayapaang ibinigay ng Panginoon. Damhin mo ang presensya niya habang nakaupo ka. Pakinggan mo ang tahimik na tinig na bumubulong ng pag-asa. Hindi ito ang katapusan ng panalangin mo. Ito ay simula ng araw kung saan mararanasan mong tunay na kasama mo ang Diyos. Ngayon, bago ka lumipat sa susunod na bahagi, nais kong tanungin ka, anong salita mula sa Diyos ang nais mong marinig ngayon? Anong tagumpay ang gusto mong idulog sa Kanya ngayong umaga? Isulat mo sa comments, Panginoon, mangusap ka, naghihintay ako. Maaari mo ring ilagay ang iyong prayer request, pangalan ng pamilya mo, hinihinging kagalingan, direksyon, proteksyon, trabaho o himala. Sabay-sabay tayong manalangin. At huwag mong kalimutang mag-subscribe para hindi mo mamiss ang susunod na panalangin. Ibahagi mo rin ito sa isang kaibigan o kamag-anak na kailangan ng dasal ngayong araw. Dahil minsan, isang panalangin lang ang kailangan para muling bumalik ang pag-asa. Ngayon, huminga ka ng malalim dahil sa susunod, may makapangyarihang kwento tayong ibabahagi, kwento ng pananampalataya na magbibigay liwanag sa araw mo. Sa mga oras na hindi mo alam ang susunod na hakbang, ang pinakamakapangyarihang gawin mo ay ito, huminto, tumahimik, at alalahanin ang mga kwento ng pananampalataya. Dahil ang mga kwento ng nakaraan ay paalala na ang Diyos ay kumikilos noon, kumikilos ngayon, at patuloy nakikilos sa buhay mo. Ngayon,
Hayaan mong dalhin kita sa isang kwento. Isang lalaking hindi nagmula sa mayaman o makapangyarihang pamilya. Wala siyang pamagat, wala siyang koneksyon, pero tinawag siya ng Diyos. Isang lalaking nagtataglay ng isang puso na tapat at mapagpakumbaba. Ang pangalan niya ay David. Hindi siya hari nung una, isa lamang siyang pastol, tahimik, nasa likod ng bundok. Habang ang mga kapatid niya ay nakikidigma, siya'y nagpapastol ng tupa. Walang nakakakita sa kanya, walang pumapansin. Pero ang Diyos nakita siya. Habang siya'y nananalangin, habang siya'y kumakanta ng papuri, habang siya'y tapat sa maliit, ang Diyos ay naghahanda ng plano. Isang plano na hindi niya akalaing posible. Isang araw, tinawag siya mula sa pastulan. Sa gitna ng kanilang tahanan, pinahiran siya ng langis ni Samuel. At mula noon, ang Espiritu ng Diyos ay sumakanya. Hindi pa siya hari sa paningin ng tao, pero sa mata ng Diyos, hinirang na siya. Ganyan din ang ginagawa ng Diyos sa iyo ngayon. Baka sa tingin mo nasa pastulan ka lang ng buhay, yung tila ordinaryo, tahimik, hindi pansin. Pero huwag mong maliitin ang lugar na pinagdadaanan mo ngayon. Dahil kadalasan sa pastulan ginagawa ng Diyos ang pinakaimportanteng paghahanda. Doon mo matututunan ang disiplina. Doon mo mararanasan ang tiwala. Doon ka huhubugin para sa laban na hindi pa dumarating. At tulad ni David, darating ang panahon na haharap ka sa higante, isang Goliath na mas malaki, mas malakas, mas matigas ang ulo. Pero alam mo kung ano ang kaibahan mo sa iba? Hindi ka lalaban sa pangalan mo, lalaban ka sa pangalan ng Diyos. Sa gitna ng digmaan, nang makita ni David si Goliath, hindi siya nanginig, hindi siya umurong, hindi dahil sa lakas niya, kundi dahil alam niya kung sino ang nasa likod niya. Alam niya kung sino ang pinaglilingkuran niya. Alam niya kung sino ang nagbibigay ng tagumpay. At sa isang bato, isang paghampas ng pananampalataya, bumagsak ang higante. Kapatid, baka may Goliath ka rin ngayon sa buhay mo. Isang problema na hindi mo kayang solusyonan. Isang sakit na paulit-ulit mong dinadala. Isang suliranin sa pamilya na tila wala ng linaw. Isang pangarap na tila lalong lumalayo habang lumilipas ang panahon. Pero tandaan mo ito, hindi mo kailangang maging malaki. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang ay ang presensya ng Diyos. Kailangan mo lang ay pananampalatayang tulad ni David. Pananampalatayang hindi nakabase sa kung ano ang nakikita, kundi sa kung sino ang Diyos na pinaniniwalaan. At baka ngayon, sinasabi mo sa sarili mo, hindi ako katulad ni David. Pero alam mo ba, si David ay isang taong katulad mo rin, nagkamali, nahirapan, umiiyak sa gabi, napapagod. Pero isang bagay ang hindi niya binitawan, ang kanyang koneksyon sa Diyos. Sa bawat awit niya, sa bawat pagluha niya, sa bawat tagumpay at kabiguan, nananatili siyang lumalapit sa Diyos. At dahil doon sinabi ng Diyos, si David ay isang taong ayon sa aking puso. Hindi kailangan ng Diyos ng perpekto, kailangan lang niya ng totoo. Kailangan niya ng taong handang sumunod kahit hindi pa niya alam ang dulo ng daan. Kailangan niya ng taong lalaban hindi para sa sarili, kundi para sa kanyang layunin. Ngayon, tingnan mo ang sarili mo. Ano ang mga bagay na hindi mo kayang buhatin? Ano ang mga labang hindi mo maintindihan? Ano ang mga lugar sa buhay mo na tila wala ng pag-asa? Tandaan mo, si David ay galing sa likod ng bundok, pero inangat siya ng Diyos sa harapan ng bayan. Walang imposible kapag ang Diyos ang kumilos. At kung sa puso mo ngayon ay may mga tanong, may mga kirot, may mga pangarap na tila natutulog, hayaan mong ang kwento ni David ang magbigay sa iyo ng paalala. Walang hindi kayang abutin ang kamay ng Diyos. Walang hindi kayang baguhin ang salita ng Diyos. Walang laban na hindi kayang ipanalo ng Espiritu ng Diyos. Kaya't kung nararamdaman mong ikaw ay nasa pastulan ngayon, huwag kang malungkot. Hindi ka nakakalimutan, hindi ka nakatago, hindi ka iniwan. Ikaw ay inihahanda.
At sa tamang panahon, mararanasan mo rin ang sinasabi ng Salmo 23:5, iyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ng aking mga kaaway. Iyong pinahiran ng langis ang aking ulo, ang aking saro ay inaapawan. Ang Diyos ang nagpapahid ng langis sa iyo ngayon. Ang Diyos ang gumagabay sa iyo. Ang Diyos ang naglalagay ng proteksyon sa paligid mo. Hindi mo kailangang makita ang buong plano. Kailangan mo lang sumunod dahil ang panawagan ng langit ay hindi para sa perpekto, kundi para sa handang tumugon. Ngayon, bago tayo lumipat sa susunod na bahagi, nais kong bigyan ka ng ilang sandali para magnilay. Habang iniisip mo ang buhay ni David, tanungin mo ang sarili mo, ano ang pastulan ko ngayon? Ano ang Goliath na kailangang harapin? Ano ang pangako ng Diyos na paulit-ulit niyang binabanggit sa akin, ngunit hindi ko pa rin matanggap dahil sa takot? At kung ikaw ay handa na ngayong maglakad sa pananampalataya kahit hindi pa buo ang larawan, isulat mo sa comments, kagaya ni David, susunod ako, Panginoon. O kaya, sa pastulan man o sa laban, kasama kita, Diyos. Ilahad mo rin ang mga pangalan ng mga taong nais mong ipanalangin, ang iyong pamilya, ang iyong anak, ang iyong asawa, ang iyong sarili. Ilagay mo ang mga ito sa comments at maniwala kang ang Diyos ay gumagalaw sa bawat panalangin. Huwag mong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell para hindi mo ma-miss ang mga panalangin susunod. Ang susunod nating bahagi ay magbubukas ng mga pinto ng langit na inaakala mong sarado. Dahil sa bawat kwento ng tagumpay sa Biblia, may susunod na kabanata. May bagong himala, may bagong direksyon. At ngayon, habang tahimik ang paligid mo, pakinggan mo ang tanong ng langit. Anak, handa ka na bang lumakad sa tawag ko? Dahil may susunod pa. At baka ito na ang simula ng pinakaimportanteng pagbabago sa buhay mo. Kaya ngayon, habang iniisip mo ang tanong ng Diyos na, anak, handa ka na bang lumakad sa tawag ko? Gusto kong bigyan kita ng isang katotohanan na magpapalalim sa pananampalataya mo ngayong araw. Makinig kang mabuti, dahil ito ang sandali kung saan ang Espiritu Santo ay nagsisimula ng magsalita ng malinaw sa puso mo. Sa Biblia, paulit-ulit nating makikita na bago ang isang tagumpay, laging may deklarasyon. Bago bumagsak ang pader ng Jericho, may sigaw ng pananampalataya. Bago bumukas ang dagat, may pagtataas ng tungkod ni Moises. Bago bumagsak si Goliath, may paninindigan si David. At bago dumating ang tagumpay mo ngayon, kailangan mong magsalita. Kailangan mong ipahayag ang pananampalataya mo. Ito ang panahon na tumindig ka, hindi lang basta umaasa, hindi lang basta naghihintay, kundi naninindigan. Dahil may mga bagay sa buhay na hindi lang basta dinadalangin, pinaniniwalaan, inuutos, inaangkin. May kapangyarihan ang salita ng taong may espiritu ng Diyos. Kaya ngayon, hayaan mong ang dila mo ay magsimulang bumuo ng deklarasyon ng tagumpay. Sabihin mo ngayon sa puso mo, ang araw na ito ay pag-aari ng Panginoon. Ako ay lalakad sa kanyang pabor. Ako'y itinataguyod ng langit. Ako'y tinutulungan ng Diyos. Wala akong dahilan para mangamba dahil kasama ko siya. Ulitin mo ito sa isipan mo. Hayaan mong pumasok sa puso mo. Dahil ang pananalita na may pananampalataya ay isang espada sa espiritu. Alam mo ba kung anong sinasabi ng Kawikaan 10:21? Ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. Kaya ngayong araw, sa bawat pagbanggit mo ng salita ng Diyos, ikaw ay nagbubukas ng pinto para sa himala. Hindi mo kailangang isigaw, hindi mo kailangang magpakitang gilas, kailangan mo lang paniwalaan, kailangan mo lang manindigan. Dahil ang pananampalataya ay hindi laging malakas, minsan tahimik pero matibay. At sa pagharap mo sa araw na ito, sa trabaho, sa pamilya, sa desisyong kailangang gawin, sa mga bagay na hindi mo kontrolado, bit-bit mo ang pangakong ito. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Hebreo 13:5. Hindi ito salita ng tao, ito'y salita ng Diyos.
Isipin mo iyon, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang Diyos na humihip ng hininga ng buhay, ang Diyos na hindi nagbabago, ay nagsabing kasama mo siya. Anong dahilan mo pa para panghinaan? Tama na ang pagdududa, tama na ang pagkakulong sa takot, tama na ang pag-uurong, dahil ito ang oras para maniwala, ito ang oras para magdeklara, ito ang oras para sabihin mo sa sarili mo, simula ngayon, lalakad ako sa direksyon ng Diyos. Simula ngayon, tatanggapin ko ang pabor ng langit. Kapatid, hindi ka nagkataong nandito ngayon. Hindi ka naligaw ng video. Ito'y divine appointment. Isang pagpupulong ng langit at lupa para paalalahanan ka na may Diyos na hindi pa tapos sa'yo. May Diyos na nagsasabing, ako ang Alpha at ang Omega. Ibig sabihin, siya ang simula, pero siya rin ang huling salita sa lahat ng bagay. At kung hindi pa mabuti ang sitwasyon mo, ibig sabihin, hindi pa iyon ang dulo. Dahil sa Diyos, laging may panibagong simula. Alalahanin mo si Abraham. Nangako ang Diyos sa kanya ng anak, pero tumanda siya. Ang asawa niya'y baog. Sa mata ng tao, tapos na ang lahat. Pero ang Diyos, kapag nagsalita, gumagawa siya ng paraan na kahit ang imposible, nagiging posible. Ang sabi sa Roma 4:21, lubos siyang nanalig na kayang tuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya't kahit mahirap paniwalaan, naniwala siya. At nangyari ang sinabi ng Diyos. Ganon din ang gawin mo ngayon. Hindi mo kailangang makita muna, maniwala ka muna. At pagkatapos, saka mo makikita. Ganyan gumalaw ang Diyos, pananampalataya muna bago resulta. Kaya't kung ikaw ay nasa kalagitnaan ng tanong, magtiwala ka. Kung ikaw ay nasa gitna ng unos, manindigan ka. Dahil ang Diyos ay hindi tahimik sa mga oras ng katahimikan. Siya ay gumagawa kahit hindi mo nakikita. Ngayon, hayaan mong ipahayag ko ito para sa iyo. Pinapaboran ka ng Diyos. Pinoprotektahan ka ng Diyos. Pinagpapala ka ng Diyos. Binubuksan niya ang mga pintuang matagal ng sarado. Inaangat ka niya mula sa pagkakadapa. Inihahanda ka niya sa bagong yugto. At darating ang araw, babalikan mo ang sandaling ito at sasabihin mo, dito nagsimula ang lahat. Ito ang araw na hindi mo lang basta narinig ang salita. Isinabuhay mo ito. Ito ang araw na hindi ka lang basta naghintay ng himala, naging bahagi ka ng himala. Ito ang araw na ang pananampalataya mo ay humawak sa puso ng Diyos at ang langit ay tumugon. Gaya't bago tayo magtapos sa bahagi na ito, gusto kong iwan sa iyo ang tanong na ito. Anong salita ng Diyos ang itatayo mo ngayong araw? Isulat mo ito, ilagay mo sa comments, ipost mo sa kwarto mo, ipaalala mo sa sarili mo sa bawat pagsubok. Dahil ang salita ng Diyos ay hindi bumabalik na walang bisa. At kung nais mong ipahayag ito ngayon, magsulat ka sa comments. Mananatili akong nakatayo sa pangako ng Diyos. O kaya, ako ay pabor ng langit, kasama ko ang Diyos. Maaari ka ring magbahagi ng iyong prayer request sa comments. Pangalan ng anak mo, kapatid, nanay, tatay, kaibigan, o kahit ang sarili mong laban. Isama mo rin ang lugar mo. Ang mga Kristiyano sa Pilipinas ay nagkakaisa sa panalangin. Sabihin mo, panalangin mula sa Cebu o panalangin para sa pamilya ko sa Davao. Huwag mong kalimutang isubscribe ang channel na ito para hindi mo mamiss ang bawat panalangin sa umaga. Dahil sa susunod nating bahagi, may ipapahayag ang Diyos na direksyon para sa araw mo. Isang salita na magpapalaya, magpapalakas at magbubukas ng pintuan na ikaw mismo ay hindi mo inaasahan. At habang tahimik kang nakaupo riyan ngayon, tanungin mo ang sarili mo, Panginoon, ano pa ang gusto mong gawin sa buhay ko? Dahil sa presensya ng Diyos, laging may kasunod. At baka ang kasunod ay ang sagot na matagal mo nang hinihintay. Kaya ngayong natanong mo na sa puso mo, Panginoon, ano pa ang gusto mong gawin sa buhay ko? Alalahanin mong hindi ka niya tinanong para lang mapaisip ka. Tinatanong ka niya dahil may sagot na siyang hinahanda. Hindi lahat ng kasunod ay tanong. Minsan, ang kasunod ay pagtawag.
At hindi lahat ng pagtawag ay para bukas. May mga pagtawag na para sa ngayon. Pero bakit tila mahirap sumunod minsan? Bakit sa tuwing tinatawag ka ng Diyos, may kaba, may alinlangan, may tanong sa puso mo? Ang sagot ay simple, dahil alam ng kaaway kung gaano kaimportante ang tinig ng Diyos. Kaya't ginagawa niya ang lahat para pagdudahan mo ito. Gusto niyang manahimik ka. Gusto niyang manahimik ang pananampalataya mo. Pero hindi ito ang oras para manahimik. Ito ang oras para tumugon. Ito ang oras para magsalita. Ito ang oras para magsimulang muli. Tandaan mo kapatid, hindi lahat ng tinatawag ay handa, pero lahat ng tumutugon, inihahanda ng Diyos. Minsan iniisip mo, paano ako tutugon kung hindi ko alam ang susunod na hakbang? Pero sa Biblia, hindi kailanman sinabi ng Diyos ang buong plano. Si Abraham tinawag na umalis sa kanyang lupain, pero hindi sinabi kung saan siya dadalhin. Si Moises pinabalik sa Ehipto, pero walang garantiya kung makikinig si Paraon. Si Pedro tinawag sa tubig, pero hindi binigyan ng bangka. Bakit? Dahil gusto ng Diyos na mas mahalaga sa iyo ang kanyang presensya kaysa sa kanyang plano. Ang tunay na pananampalataya ay hindi nakabase sa kaalaman ng susunod. Nakabase ito sa tiwala sa kasama mo. At kung kasama mo ang Diyos, hindi ka kailanman maliligaw, hindi ka kailanman mapapahamak, hindi ka kailanman pababayaan, dahil ang kanyang plano ay mas mataas sa ating plano at ang kanyang daan ay laging tama. Ngayon, kung nararamdaman mong tinatawag ka niya, kahit hindi mo pa alam ang detalye, tumugon ka. Sabihin mo sa puso mo, Panginoon, narito ako. Gamitin mo ako, ilakad mo ako, gabayan mo ako. Kahit hindi ko pa alam ang buong kwento, alam kong ikaw ang nagsulat nito. Alam mo ang pagtugon ay hindi palaging enggrande. Minsan, ito'y simpleng pag-upo sa katahimikan. Minsan, ito'y isang panalangin sa pagitan ng luha. Minsan, ito'y paghawak sa Biblia kahit hindi mo maintindihan lahat ng nakasulat. Pero bawat kilos ng pananampalataya ay mahalaga sa langit. Bawat tugon mo, kahit gaano kaliit, ay binibigyang pansin ng Diyos. Tingnan mo si Maria, ang ina ni Jesus. Bata pa siya, walang kapangyarihan, walang titulo. Pero nang sinabi ng anghel, ikaw ay pagbubuntis ng anak ng Diyos. Ang tugon niya ay simple, mangyari nawa sa akin ang ayon sa iyong salita. Wala siyang blueprint, wala siyang plano, pero may tiwala siya. Ganyan ang hinahanap ng Diyos ngayon. Hindi perpektong plano, kundi pusong handang tumugon. Dahil ang himala ay hindi laging biglaan, minsan ito'y unti-unti, minsan ito'y dumarating sa katahimikan. Minsan ito'y gumagalaw sa likod ng mga panalangin mong walang nakakakita. At isang araw, magugulat ka na roon na, nangyari na, tinugon na, binigay na, dinala na ng Diyos sa iyo ang matagal mo nang inaantay. Pero huwag mong hayaan na sa dami ng iniisip mo sa hinaharap, makalimutan mong kumilos ngayon. Ang tagumpay ay bunga ng pagtitiwala, pero ang pagtitiwala ay kailangan ng tugon. Kaya't kung ngayon may naririnig kang bulong mula sa Diyos, huwag mo nang ipagpaliban. Huwag mong hintayin ang perpektong panahon. Dahil minsan, ang perpektong panahon ay ang panahon kung kailan hindi mo inaasahan. Isipin mo ito, gaano karaming biyaya ang pinakawala ng langit kapag ang isang tao ay tumugon sa tawag ng Diyos. Gaano karaming pamilya ang nagbago, gaano karaming bansa ang pinagpala, gaano karaming kaluluwa ang naligtas. Dahil lang may isang tao na nagsabing, oo, maaaring hindi mo agad makita ang epekto ng pagtugon mo ngayon. Pero sa langit, may gumagalaw. Sa espiritu, may pintuang bumubukas. Sa puso mo, may bagong lakas na ipinupuno. At sa araw-araw mong pagsunod, dahan-dahan kang inaakay ng Diyos patungo sa kanyang layunin para sa buhay mo. Kaya kapatid, huwag kang matakot sa hindi pa. Huwag kang panghinaan sa hindi pa malinaw. Huwag mong hayaang ang hindi mo pa alam ang pumigil sa iyo na sumunod sa alam mong totoo na ang Diyos ay mabuti, na ang Diyos ay tapat at na ang Diyos ay kasama mo. Ito ang panahon para tumayo.
Ito ang panahon para magtiwala. Ito ang panahon para manalangin, hindi lang para sa biyaya, kundi para sa direksyon. Hindi lang para sa tagumpay, kundi para sa pagkilos. Hindi lang para sa kagalingan, kundi para sa pagkilos ayon sa kalooban niya. At ngayon, bago tayo tumungo sa huling bahagi, nais kong hayaang manahimik ka muna sa loob mo. Damhin mo ang presensya ng Diyos habang binubulong niya sa puso mo ang susunod mong hakbang. Hindi man ito malakas, pero ito ay malinaw. Hindi man ito maririnig ng iba, pero alam mong para sa'yo. At kung naramdaman mong nangusap sa'yo ang Diyos ngayon, isulat mo sa comments, Panginoon, tumutugon ako. Gawin mo ang kalooban mo sa buhay ko. Maaari mo ring ilahad kung saan bahagi ng buhay mo nais mong maranasan ang direksyon ng Diyos, trabaho, pamilya, kalusugan, relasyon, ministeryo. Isama mo rin ang iyong lugar. Maraming mananampalataya sa Pilipinas ang nananalangin araw-araw para sa isa't isa. Sabihin mo lang, panalangin mula sa Pampanga o sumasampalataya ako para sa tagumpay ng pamilya namin sa Bohol. At huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para hindi mo ma-miss ang huling bahagi ng panalangin ito, ang pinaka-importanting mensahe na magsasara sa umagang ito ng may apoy ng Espiritu at pag-asa mula sa langit. Dahil may isang bagay pa ang nais sabihin ng Diyos sa puso mo, at ito ay hindi mo pwedeng palampasin. Kaya ngayon, kapatid, matapos mong marinig ang tinig ng Diyos, matapos mong tumugon, matapos mong manalangin at magdeklara ng pananampalataya, ito ang oras ng kapahingahan. Kapahingahan hindi dahil wala ng hamon, kundi dahil alam mong nasa gitna ng bawat laban ay naroon ang Diyos. Kapahingahan dahil alam mong hindi mo na kailangang buhatin ang lahat mag-isa. Kapahingahan sa piling ng Panginoon na nagbibigay lakas, kaayusan, direksyon at himala. Hindi mo kailangang ipilit ang mga bagay na hindi para sa iyo. Hindi mo kailangang habulin ang mga pintong sinarado ng Diyos dahil ang mga pintong para sa iyo, Siya mismo ang magbubukas. At ang mga nilalayong hindi mapasayo, aalisin niya sa paraan na mararamdaman mong may nagpoprotekta sa iyo. Kaya habang lumalakad ka sa araw na ito, dalhin mo ang kapayapaang mula sa panalangin ito. Hindi ito simpleng video lang. Ito ay isang appointment mula sa langit. Ito ay paanyaya ng Diyos na magsimula ka ulit, na isuko mo ang lahat sa Kanya, na sabihin mong, Panginoon, salamat sa araw na ito, salamat sa presensya mo, salamat sa liwanag mo. Huwag mong hayaang ang kaguluhan ng paligid ay agawin ang tahimik na boses ng Espiritu sa loob mo. Mas pinili mong simulan ang araw mo sa panalangin kaysa sa ingay ng social media. Mas pinili mong marinig ang salita kaysa sa mundo, at dahil doon may paglipat na naganap, may pagkilos na nangyari. Hindi mo pa man ito nakikita sa natural, pero sa espiritu may pagbubukas na ng langit. Tingnan mo ang araw na ito bilang sagradong regalo. Hindi mo ito nakuha dahil lang sa alarm ng telepono. Gising ka dahil ginising ka ng Diyos. Buhay ka dahil may layunin pa siya sa iyo. May gagawin pa siya sa buhay mo. May aayusin pa siya. May itatama pa siya. May itataas pa siya. At habang naglalakad ka papunta sa trabaho o naghahanda para sa araw mo, isa lang ang pabaon sa iyo ng langit. Ako ang iyong Diyos. Ako ang iyong gabay. Ako ang iyong proteksyon. Ako ang iyong tagumpay. Kung sakaling may dumating na balita na hindi mo gusto, alalahanin mong una mo nang narinig ang tinig ng Diyos ngayong umaga. Kapag may bumanggang takot, salubungin mo ito ng pananampalataya. Kapag may pagsubok na kumatok, tugunin mo ito ng panalangin. Dahil ang pusong napuno ng Diyos sa umaga ay pusong hindi madaling masira ng araw. At kung ngayong araw may mga desisyong kailangang gawin, ilapit mo muna sa Kanya. Sabihin mo, Panginoon, ito ba ang landas mo para sa akin? Kung hindi, sarhan mo. Kung oo, buksan mo. Huwag kang matakot humiling ng malinaw na direksyon. Ang Diyos ay hindi Diyos ng kalituhan. Siya ay Diyos ng kaayusan, ng kapayapaan, ng katiyakan.
Kung may bigla kang maramdaman na takot, takbo ka agad sa kanyang salita. Basahin mo kahit isang talata lang. Ipaalala mo sa sarili mo ang mga salmo. Sabihin mo sa puso mo ang pangako ng Diyos. Hindi ako lalayo, hindi kita iiwan. Ako ang iyong pastol, ako ang iyong lakas, ako ang iyong Diyos. Sa bawat hakbang mo, dadalhin ka niya. Sa bawat salita mo, sasamahan ka niya. Sa bawat pagkakataong bibitaw ka na sana, mararamdaman mong may kamay na aakay sa iyo at magsasabing, "Anak, hindi pa tapos, nandito ako." At sa mga sandaling tila tahimik ang langit, huwag mong isipin na wala siyang ginagawa. Minsan, ang Diyos ay gumagawa sa katahimikan. Minsan, ang pinakatahimik na oras sa ating paningin ay ang pinakamaingay na kilos ng langit sa Espiritu. Kaya manatili kang tapat, manatili kang nananalig, manatili kang umaasa dahil hindi mo kailangang maintindihan ang lahat para magtiwala. Ang kailangan mo lang ay maalala kung sino ang kasama mo. At kung kasama mo ang Diyos, may himala, may direksyon, may tagumpay. Ngayon, bago matapos ang video na ito, hayaan mong tanungin kita, anong salita ng Diyos ang gusto mong baunin sa buong araw mo? Anong talata ang bumangon sa puso mo habang pinapakinggan mo ang panalangin ito? Isulat mo ito sa comments. Ilagay mo, ito ang salita ng Diyos para sa akin ngayon, at ibahagi mo ang iyong natanggap. Sabihin mo rin kung saang bahagi ng Pilipinas ka nakikinig dahil ang mga panalangin ay lalong nagiging makapangyarihan kapag tayo'y sabay-sabay. Panalangin mula sa Iloilo. Sumasampalataya ako para sa pamilya ko sa Zamboanga. Tagumpay sa pangalan ni Jesus. Puno ang comment section ng mga himalang ipinapanganak sa pananampalataya. At kung may prayer request ka pa, ilagay mo rin. Baka ang susunod na himala ay manggagaling sa panalangin hindi mo inaasahan. Maraming Kristiyano sa buong bansa ang nananalangin araw-araw kasama ng panalangin ito. Huwag mong kalimutang mag-subscribe ngayon, kapatid. Pindutin mo ang bell notification para sa susunod na panalangin sa umaga dahil sa bawat araw may bagong pahayag ang Diyos para sa iyo. May bagong lakas, bagong direksyon, bagong salita mula sa langit. At ngayon, habang papatapos na ang video na ito, tingnan mo ang screen. May isang video dyan na susunod mong panoorin. I-click mo iyon dahil konektado pa rin yon sa panalangin ito. Tuloy-tuloy ang galaw ng Diyos. Huwag mong hintuan ngayon. I-click mo at marinig mong muli ang tinig ng Diyos na nagsasabing, "Anak, narito ako. Patuloy kang lumakad. Ako ang kasama mo."